Kung lagi kang nakakaramdam ng pressure dahil sa social media flex, may paraan para maging peaceful at umunlad ng tahimik. Alam mo ba na may paraan para mawala yung stress na dulot ng feeling na kulang lagi ang pera kahit may sweldo ka? Zero-based budgeting ang sagot. Ang budgeting na ito ay simple pero powerful at magagamit mo sa kahit anong economic situation. Kung gusto mong mawala ang financial stress at magka-peace of mind, this is the way. Ano ba talaga ang zero-based budget? Simple lang. Ang buong income mo minus lahat ng expenses mo ay dapat maging zero. Ibig sabihin, bawat piso ay may nakatalagang trabaho. Pwedeng groceries, savings, bayad utang, o kahit maliit na treat. Hindi ito basta pagtatrack lang ng ginastos, kundi intentional na pagpaplano bago pa man gumastos. Ito ang pinaka-importanting konsepto. Bawat piso may purpose. Hindi mo lang iniisip kung magkano ang ginastos mo, kundi paano mo paglalagan ng tamang halaga ang bawat piso na pumapasok sa buhay mo. Sa Philippine setting, kung saan maraming family obligations, remittances, bigla ang gastusin tulad ng sakit o repair ng bahay, nakakatulong talaga ito para maging prepared at kalmado ang buhay. Bakit evergreen ang ganitong approach? Dahil hindi ito umaasa sa economic situation. Gumagana ito kahit mataas o mababa ang inflation, kahit sweldo mo regular o may side hustle. Ito ay tungkol sa mindset at disiplina, hindi sa trend. Hindi ito tungkol sa mga hype o kung ano ang uso sa mga financial trends, kundi sa simple at sustainable na pamamahala ng pera. Hindi kailangan ng mga komplikadong formulas, kailangan lang ng disiplina at tamang mindset para magtagumpay. Una, simulan sa pag-alam ng monthly income mo. Kunin ang take-home pay mo pagkatapos ng deductions, tax, SSS, PhilHealth, pag-ibig. Kung may dagdag na remittances mula sa OFW family member o side gig, idagdag din. Magandang gawin muna ang pagtatrack ng aktual na pumapasok na pera sa loob ng isang buwan gamit ang GCash o simpleng Notes app. Minsan, hindi natin napapansin kung gaano kadami ang pumapasok na pera. Kaya magandang makita ang pattern para alam mo kung saan nanggagaling ang iyong kita. Pangalawa, i-list lahat ng expenses ng buo at tapat. Kailangan mong maging tapat sa sarili mo tungkol sa lahat ng gastos. Fixed expenses tulad ng upa, monthly amortization ng bahay, kuryente, tubig, internet at pamasahe araw-araw. May variable expenses naman tulad ng groceries, kain sa labas paminsan-minsan, load at internet top-up. Huwag kalimutan ang irregular expenses, school supplies ng mga bata, regalo sa kaarawan, Christmas o maintenance ng motor o cellphone. Sa Pinoy family, kasama rin dito ang regular na tulong sa magulang o kapatid. Ilagay sa list para hindi maging sorpresa. Kadalasan, ang maliliit na gastusin ay hindi natin nabibigyan ng pansin. Kaya ang isang malaking pagkakamali ng mga Pinoy ay nakakalimutang isama ang mga regular na tulong o mga unexpected expenses sa listahan ng gastusin. Pangatlo, i-prioritize ang categories. Una ang needs, mga bagay na talagang kailangan tulad ng tirahan, pagkain, health, transportasyon at minimum na bayad sa utang. Sa karamihan ng Pinoy, kasama rito ang family support na hindi pwedeng tanggalin. Sunod ang wants, mga bagay na gusto pero hindi critical, tulad ng kain sa labas, bagong damit o subscription. Panghuli ang savings at investments, emergency fund, pag-ibig MP2 o extra bayad sa utang. Target na mapunta rito ang malaking bahagi para sa future security. Kailangan mong iuna ang iyong future at hindi lang ang kasalukuyan. Pang-apat, i-assign ang bawat piso hanggang sa maging zero ang balance. Simulan sa income sa itaas. Ibawas muna ang needs hanggang masakupan. Tapos ilagay sa wants pero huwag sobra. Marami sa atin mas maliit lang ang portion dito dahil sa totoong buhay. Yung natitira, diretso sa savings, emergency fund o sinking funds para sa mga darating na gastusin tulad ng vakasyon o bagong gamit sa bahay. Kung may kulang pa, bawasan ng wants o maghanap ng paraan para madagdagan ng income. Hindi mo kailangan mag-overstretch. Ang goal ay maging realistic at maayos ang allocation ng iyong pera. Panglima,
Gamitin ang mga tools na madali sa PH. GCash at Maya maganda for auto-tracking at goal setting. May free apps din tulad ng Money Manager o simpleng Google Sheets. Ang key ay review weekly. Tignan kung saan nag-leak ang pera tulad ng madalas na food delivery o extra load. Adjust agad para sa susunod na linggo. Lahat ng gastusin ay dapat nakatutok para malaman kung saan talaga pumupunta ang pera mo. Bawat leaks ay pwedeng masolusyonan sa tamang awareness. Mga karaniwang pagkakamali ng Pinoy sa ganitong sistema. Nakakalimutan ng remittances kaya bigla na lang kulang o hindi iniisip ang maliliit na gastusin tulad ng kape araw-araw o pang-load na nag-a-add up. Solusyon, gawing fixed ang family help at itrack talaga ang lahat kahit maliit. Ang pagtatrack ng maliliit na gastusin ay makakatulong para makita mo kung paano nag-a-add up ang mga ito at kung saan pwedeng mag-adjust. Ano ang benepisyo? Mas malinaw ang cash flow, mas mabilis maipon ang emergency fund, nababawasan ng stress at tahimik na lumalaki ang assets mo. Maraming Pinoy ang nakakaabot ng financial stability gamit lang itong simpleng sistema. Hindi mo kailangan mag-flash ng malaking bahay o kotse sa social media kasi ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa mga material na bagay. Ito ay tungkol sa paano mo pinapalago ang iyong resources at kung paano ka nagiging handa sa hinaharap. Kaya simulan na ngayong linggo, i-list ang income at expenses at i-assign ang bawat category. Hindi kailangan perfect sa unang buwan, refined lang habang tumatakbo. Ang consistency ang nagdadala ng tunay na pagbabago. Hindi mo kailangan magmadali, basta consistent ka lang, unti-unti mong makikita ang pagbabago. Hindi ito financial advice, kumonsulta sa Certified Financial Planner o tignan ng official resources mula sa BSP at Pag-ibig. Kung nakatulong sa iyo itong video, i-like, i-subscribe at i-comment kung ano ang pinakamalaking expense mo sa buwan. Salamat at build tayo ng silent wealth together.